Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Oil tanker, inararo ang concrete barrier sa Quezon Avenue, kotse, nagliyab sa Timog Avenue QC. Yan ang MBC TV Network News, ni Val Gonzalez. Mahigit 3 oras na misto ang naging isang malaking parking space ng mga sasakyan ang bahaging ito ng EDSA northbound sa paanan ng Quezon Avenue flyover dahil sa matinding traffic. Ito ay matapos banggain ng isang oil tanker ang 11 hilera ng mga concrete at isang plastic barrier ng MMDA. Ayon sa mga enforcers ng MMDA, alas 5:30 nila isinara ang nasabing flyover kaya ang service road lamang ang diraraanan ng mga motorista. Damay din maging ang mga bus na dumaraan sa EDSA busway. Ayon sa driver ng oil tanker, galing siya sa Batangas papuntang La Union para sana i-deliver ang petrolyo ng mabulaga siya sa mga barriers kaya niya ito nabangga. Mabuti na lamang aniya ay hindi tumagas ang kargang gas ng tanker habang tumagas naman ang langis sa tractor head pero agad din namang nalagyan ng kusot. Hindi rin nasaktan ng driver at pahinante ng nasabing oil tanker. Dakong alas 8:30 na nang binuksan sa motorista ang Quezon Avenue flyover. Samantala, nagliyab naman ang isang kotse na bumibiyahe sa kabahan ng Sergeant Esguerra Avenue at kanto ng Timog Avenue. Ligtas ang 2 binatang sakay ng kotse. Ayon sa nagmamaneho ng sasakyan, galing sila ng Espanya sa lungsod ng Maynila at dumaan sa lugar pauwi na sa bahagi ng Kamyas nang mangyari ang pagliyab. Bago umapoy ay nakaamoy raw sila ng nasusunog na wire at nang tumigil sa traffic light sa kanto ng Timog ay doon na sumiklab ang apoy na galing sa harapan maging sa ibaba ng kotse. Hinala ng mga investigador ng QCPD Traffic Sector 4 problema sa electrical wiring ang sanhi ng pagliyab. Agad namang naapula ng mga responding bumbero ang apoy at maging sa tulong ng mga staff ng isang gasolinahan na gumamit ng fire extinguisher. Wala namang nasaktan o nasugatan sa 2 sakay ng nabanggit na kotse. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, PNP agad na tumugon sa utos ng Sandigan Bayan na ibalik si Bonoan sa PNP General Hospital. Agad na tatalima ang Philippine National Police sa naging kautusan ng Sandigan Bayan 5th Division na ibalik sa PNP General Hospital si dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bonoan. Sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na mahigpit nilang ipapatupad ang nasabing kautusan ng korte. Natitiyak din ni Nartates na mahigpit din ang gagawing pagbabantay ng mga otoridad sa dating kalihim. Magugunit ang inaprubahan na ng Sandigan Bayan ang hirit ni Bonoan na hospital arrest dahil sa pagtaas ng kanyang blood pressure. Una rito, ay inilipat si Bonoan sa isang pribadong pagamutan, dahil sa kailangan ng matinding pagsusuri sa kanyang kalusugan. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.